Okay, use the trigonometric ratios of special angles to solve for the sides of 45, 45, 90 right triangles. Angle A is equals to 90. Ito ay angle A, 90 degrees. And angle B and C, angle B, C equals to 45 degrees. Let AB equals to AC equals to 1. Equals to 1 daw ito. BC, ito yung BC. Yan yung hypotenuse. Hypotenuse equals to leg times square root of 2. Para daw makuha itong hypotenuse, yung leg daw, multiply natin sa times sa square root of 2. Okay, apply the formula. Ganito ang gagawin natin. Finding the side of hypotenuse. Pag given yung 45, multiply lang natin. Side ng 45. Ano ba yung side ng 45 degrees? Ito. 45. Yan yung side niya. Ito naman, ito yung side niya. Kapag given yung side ng 45, i-multiply natin siya sa square root of 2 para mahanap yung side ng 90 degrees or yung hypotenuse. Finding the side of the legs. Pag given naman yung hypotenuse or yung side ng 90 degrees, ito yung side ng 90 degrees. Yan. Pag given yan, babalik rin lang natin. Kung ito ay multiply, magdi-divide tayo ng square root of 2. Okay, next. Okay, use trigonometric ratios of special angles to solve for the sides of 30, 60, 90 triangles. So 30, 60, 90 right triangles. Hypotenuse is equals to 2 times the shorter leg. 2 times daw siya ng shorter leg. Yung hypotenuse. Yung longer leg, shorter leg, times square root of 3. So, yung shorter leg, i-multiply natin sa square root of 3. Asan ba dyan yung yung longer leg? Yung longer leg, yun yung side ng 60 degrees. Tandaan nyo longer leg, yun yung tapat ng 60 degrees. Yung shorter leg, ito yung tapat ng 30 degrees. So, dito sa triangle na to, ang shorter leg natin is 1. Ang longer leg natin is square root of 3. Ang tapat naman ng 90 degrees or hypotenuse is 2. Okay, apply the formula. Finding the side of hypotenuse. Pag hinahanap natin yung hypotenuse, given yung side ng 30 degrees or yung shorter leg, i-multiply natin sa 2 para mahanap yung hypotenuse pag given yung shorter leg. Paano pag given yung yung side ng hypotenuse? Hanapin natin yung shorter leg. Babalik rin lang natin. Kung ito ay multiply, magde-divide tayo para mahanap yung side ng shorter leg or yung side ng 30 degrees. Pag hinahanap naman natin yung longer leg, given yung shorter leg, 30 degrees, multiply lang natin siya sa square root of 3 para mahanap yung longer leg o yung side ng 60 degrees. Finding the side of shorter leg, ang given is yung side ng longer leg o yung 60 degrees, side ng longer leg, i-divide natin, kabaliktaran, sa square root of 3 para mahanap yung shorter leg o yung side ng 30 degrees. Now, okay, example. Find the measure of the sides. Hanapin natin measure ng sides. Meron tayong 45, 90. Then ito ay what? Yan ay 45 degrees.
So, hanapin natin yung, yung side ng 45 degrees. So, hanapin natin to. Yung side na to, yung dalawa. Ito ang hanapin natin. Then, ang given natin is yung hypotenuse, 11 square root of 2. 11 square root of 2. Para mahanap natin yung side ng 45, i-divide lang natin sa square root of 2. So, divide 11 square root of 2, divide square root of 2. Kakancelin lang po natin yan. Cancel. Equals to 11. Then, our side is 11 and 11 kasi parehas lang naman sila 45 degrees. Parehas lang 45 degrees. So, parehas din ang sides nila. Okay, next. Dahil ito ay 45, then ito ay 45, then ito ay what? 45 degrees din. Ang given is yung side. 9. 9 yung given na side. Ito. So, dahil 9 yan, 9 din tong kabila. Dahil parehas lang silang 45 degrees. Parehas lang 45. Ibig sabihin, parehas din yung side nila. 9. Now, anong hinanap natin? Yung hypotenuse. So, given yung 45 degrees, yung side ng 45 degrees, kailangan lang natin siyang i-multiply sa square root of 2. 9 times square root of 2, pagsasamahin lang po natin. 9 square root of 2 ang answer po. 9 square root of 2. Okay, example number 3. Meron tayo 45, 90, then ano to? Yan ay 45 degrees. Now, ang given natin is 13 or hypotenuse. Ito yung given. Para mahanap yung side, ito ang gagamitin natin. Parehas lang na ito. Okay. Given, side 90 divided by square root of 2 para mahanap yung side ng 45 degrees. Okay. Ang given natin is 13. I-divide lang natin sa square root of 2. Dahil bawal ang radicals sa denominator, we have to rationalize the denominator. To rationalize the denominator, para ma-cancel yung radical sa denominator, i-multiply natin siya sa parehas niya. So, square root of 2 multiplied by square root of 2, the numerator and denominator. Pagsasamahin lang po natin yung 13, tsaka yung square root of 2, then square root of 2 times square root of 2 equals to square root of 4. Now, simplify natin yung square root of 4. Ang square root ng 4 is 2. So, the answer is 13 square root of 2 over 2. Yan po ang answer. Lagyan natin. Dahil parehas silang 45 degrees, parehas din yung side nila. Okay. Next example. Ang example naman natin ngayon is sa 30, 60, 90 degrees. Dahil ito ay 30, ito ay 90, ano tong angle na to? Okay. Yung angle na yan ay 60 degrees. Now, ang given natin is yung side ng shorter leg or longer leg? Okay, given ay ang shorter leg o yung side ng 30 degrees. Hanapin muna natin yung hypotenuse o yung side ng 90. Okay, para mahanap, given yung side ng 30, ito yung given, yung side ng 30 is 18. Ito ang hanapin natin, yung side ng 90 degrees. Para mahanap, i-multiply lang natin sa 2. So, 18 times 2 equals 36. Now, nahanap na natin yung hypotenuse. Ang hinahanap na natin yung longer leg. Ito yung shorter leg, ito yung hypotenuse.
ito na yung longer leg ng hinanap natin. Para mahanap yan, given 30 degrees, yung side ng 30 is 18. I-multiply lang po natin siya sa square root of 3 para mahanap yung longer leg. Times square root of 3, pagsasamahin lang po, 18 square root of 3. Yan na po ang longer leg natin. 18 square root of 3. Okay, example number 5. Dahil meron tayong 60 at yung side niya is 5, 1090, ano tong isang angle? Okay, yan ay 30 degrees. Hanapin muna natin yung side ng 30 degrees. Ito, hanapin muna natin itong side na ito. Kasi yung given natin, yung longer leg, 5. Hanapin natin yung side ng 30 or yung shorter leg. Okay, given 60 degrees, yung side niya is 5. Para mahanap yung shorter leg o yung side ng 30 degrees, di-divide lang po natin siya sa square root of 3. Dahil bawal ang radical sa denominator, magra-rationalize tayo. Rationalizing the denominator, multiply the numerator and denominator by square root of 3, then equals to 5 square root of 3 over square root of 9. Bakit naging square root of 9? Square root of 3 times square root of 3. Kaya naging square root of 9. Pag nira-rationalize natin, kung ano yung nasa denominator, yun din, gagayahin lang natin. Okay. Dahil pwede pang i-simplify ang square root of 9, ang sagot ay 5 square root of 3 over 3. Now, nahanap na natin yung side ng shorter leg. Meron na tayong side ng longer leg. Ang hahanapin na natin ay yung sa hypotenuse, yung side ng 90 degrees. So, given the side, gamitin natin yung side ng 30 degrees. So, 5 square root of 3 over 3, side ng 30 degrees, i-multiply lang daw sa 2 times 2, lagyan natin ang denominator yung 2. So 5 square root of 3 over 3 times 2 over 1. I-multiply lang natin yan ng diretso. Multiply directly. Then 5 times 2 is 10 square root of 3. 3 times 1 is 3. So the answer is 10 square root of 3 over 3. Yan po ang hypotenuse natin. Okay, last example. Meron tayong 30, 90. So, ano tong angle na to? Okay, 60 degrees. Napansin nyo, ang given ay yung hypotenuse or yung side ng 90. Para hanapin muna natin yung side ng shorter leg or dito. Ito muna hanapin natin. Okay, given the side 90, divided by 2 to find the side of 30 degrees. So, meron tayong 20. Ito yung given, 20. I-divide lang sa 2. 20 divide 2 is equals to 10. So, the side of shorter leg is 10. Now, para mahanap tong side ng longer leg, itong side na to, gagamitin natin yung side ng shorter leg. Ito. So, given the side of 30 degrees, multiply by square root of 3 to find the side of 60 degrees. Now, ano ba yung given? 10. Yung side ng shorter leg is 10. Multiply lang sa square root of 3. Then, 10 square root of 3. Now, that's the answer.
Okay